All people are like the grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass dies, and the flowers fall. Verse 25. But the word of the Lord will live forever. And this is the word that was preached to you. Po, manalangin tayo sandali. Aming Panginoong Banal, salamat nga po sa umaga nito, O Diyos. Kami narito po ngayong manalangin sa inyo. Baba. At hindi na kapayapaan, O Diyos. Narito po kami mapakinig ng salita. Naway maunawaan po namin, paunawa po sa amin ang nangyari sa inyo. Sa umaga nito, isip po, kahit anong uri ng distraction, Lord, hawakan mo ang aming paunawa, ang aming isip. Ikaw lamang po ang nakita at isa po kami. Nabalik ka na yung umaga, Lord. Ikaw lamang po may taas sa umaga nito. Nakakuha ka sa mga namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, ang title po natin sa umaga nito ay tawag po Timeless Classic. Timeless Classic. Meron po ba dito nakakaalam? O ano po ba ang ibig sabihin ng Timeless Classic? Ito po ang ibig sabihin po nito, parang ganito po yung wala siyang katulad mula nung unang panahon. Parang prime ng panahon niya. Yan, parang pinakatodo. Pero walang nagiging kapantay. Isa po sa mga example para magkaroon kayo ng idea, yung mga sounds po, yung mga awitin na walang katulad. Example po natin yung awitin Titanic. Diba? Isa po yan is, napakagandang awitin po yan. Wala ko siya naging kapatay. Pero narinig po natin, naaalala natin, is yung bagpo na lubog, di ba po? Ang mga awitin tulad ni Garvey, Dati-Rati, ni Lord. Yun yung mga example ng timeless classic. Na talagang, pag narinig mo natin yung awitin na naiisip ko sa sabi natin na napakaganda ng awitin. Wala ako talagang katulad, di ba? Sa mga pelikula. Naman ho, example naman, James Bond. Di ba? Kahit hindi ka mahilig sa pelikula, pag sinabi ni James Bond ng mga Mission Impossible, alam agad natin na maganda. Yun po isang magandang halimbawa ng timeless classic. Na mula noong unang panahon hanggang ngayon, hindi po siya nakakasawa, hindi po siya nakakaumay talagang maganda, masarap sa tenga, masarap sa mata. Yun po ang tinatawag na timeless classic. Tulad ng salita ng Panginoon, ito po ay isang timeless classic. Mula noong unang panahon hanggang ngayon, may tutunan mo siyang pinaka-the best lahat. Sige po, tayo po ba, tanong ko lang, nakakain mo ba tayo ng pagka-expire? Natry na ho ba natin nakakain ng pagka-expire? Yung tipong, hindi natin sinasadya pagkain natin, expire na pala, o kaya pagkain panis. Diba po? Ano ho nangyayari sa atin pag tayo nakakain ng pagkain sila? Tendency ho na ating sikmura, bumaliktad, mag-NTM, magkasakit, food poisoning, di ba ho? Nakakainis, nakakainita, inilusulta, di ba ho? Naka-expire, try na rin ba tayo maka-experience ng load na na-expire. Hindi po kailangan mo tumawag. Na-expire na pala yung load ko. Di ba ho? Nakakainis, no? Or something na kailangan mo siya ngayon tapos nawawala. Asa na yung ano po? Nawawala, kung kailan pa kailangan, saka nawawala. Madalas mo natin na-experience, kung kailan natin kailangan, saka nandyan. Kung natin kailangan, wala na. Medyo nakakainis yung mga ganong senaryo. Diba? Minsan kung kailan mo siya kailangan, wala. Tulad ng mga pagkain na expired. Meron po tayong tinatawag ng validity. Kung sa pagkain na yung validity ng pagkain, shelf life. Yung po yung kung kailan siya, hanggang kailan siya okay. Kuwari, yung Skyflex, okay siya sa loob ng isang taon. Pag di mo siya nakain, sira na. So, yun po yung tinatawag ng validity. Dahil yun po yung sa load. Pag nag-load ka, yung load is valid for 3 days. Yung promo. Diba? Within the 3 days, may load ka. Tapos yung expire. Yun po yung validity. Pero minsan pag tayo nabibitin na expirean, ano po yung pakiramdam? Diba? Nakakain ng kapanis. Sisira dyan, naiinis. O nandulumo, pag load expire, naiinis din.
May mga bagay na pag nauudlot, parang naiinis tayo, or nalulungkot, samot sa ating karamdam. So, minsan naghahanap po tayo ng solusyon. Paano ba masusolusyon yung mga ganun klase ng bagay? Minsan naghahanap tayo ng bagong pagkain, pag-expire na, hanap tayo ng bago, pili tayo ng bago, ganun din sa load, nag-load tayo ng bago. Diba? Kasi ayaw natin yung nabibitin. Ayaw ng mga tao yung hindi stable, ayaw ng mga tao yung hindi nakakasahan. Ang gusto po ng tao yung nandyan agad stable, hindi nawawala, yung pagkain na anytime pwedeng kainin, diba, o hindi nabibitin. Lahat po yun nangyayari dahil lahat po ng bagay po ay makamundo. Lahat po ito na-expire, lahat ng bagay na-expire, lahat ng bagay nawawala. Minsan nung ipapalya tayo nga, pag yung kailan natin kailangan, doon siya pumapalya. Tendency, napapahiya po tayo, lalo na pag may kausap tayo, wari. Usapan, kaya tayo dyan, expire yung load mo, expire yung data mo. So napapahiya ka sa kausap mo kasi hinahanap ka niya, wala kang load, wala kang data. Nauudlot po yung mga plano natin sa buhay. Diba? Yung mga kailangan natin gawin, nauudlot po. Ano yung mga bagay? Minsan nga ho, kahit tao diba? Kahit tao, palyado. Kahit ano po yan, ang tao na expire, nagbabago yung ugali. Ang tao nagbabago po tayo. Merong tao nagbabago sa ikabubuti, merong tao nagbabago sa ikakasama, lahat ay nagbabago through time. Pagdaan ng panahon, nagbabago yung marami yung kaya baguhin yan. Diba? Kahit pagkain, pag iniwan muna natin yan sa lamesa, buong araw, sisira ho, nagbabago. Kasi sa panahon, nagbabago tayo sa panahon, nagbabago dahil sa oras. Nagbabago siya dahil sa init at sa lamig. Ako ba? Pero alam niyo, ang Word of God, ang salita ng Panginoon ay wala akong expiry. Alam mo natin na ang salita ng Panginoon ay hindi ho nagbabago. It is valid for all eternity, mga kapatid. Ang forever, timeless, classic. Hindi mo siya tulad ng mga makamundong bagay, hindi siya tulad ng makamundong gamit, pagkain, tao, anuman. Ang salita ng Panginoon ay valid for all eternity. Hindi mo nababago, hindi sisira. At timeless, classic. Yun po ang isang halimbawa ng tinatawag ng timeless classic. Ang salita ng Panginoon ang pinaka-timeless classic. Sige po. Dako po tayo sa ating mga point. Meron po tayong pag-aaral na 2 puntos naman po ngayon. Bagay ito. Sabi po, sa verse 23, sabi po doon, you have been born again. And this new life did not come from something that dies, but from something that cannot die. You were born again through God's living message that continues forever. Po, ang ating point number 1, an unchanging timeless classic. An unchanging timeless classic. Ay, ibig sabihin po ng unchanging, hindi po nagbabago. O hindi, never nagbabago, never magbabago, at hindi magbabago, mga kapatid. Ito po ang ibig sabihin ng unchanging. Stand still po siya. At sabi po doon sa verse 23 sa binasa natin, the Word of God is alive. It is not dead. And it does not die. Any idea ho kung paano, how, and why the Word of God is alive? Gumagalaw po ba? Hindi naman ba? Diba? Pag binuksan mo ba yung Bible, talagang galaw, hindi mo ibig sabihin na talaga alive. Bakit po sinasabi na ang salita ng Diyos ay buhay at hindi patay at hindi mamamatay? Kasi ito, ang salita ng Panginoon, ito po ay unchanging. It is applicable for all seasons and mood. Applicable for all seasons and mood. Hindi lang po siya, ang salita ng Panginoon ay hindi lang nandyan kapag tayo malungkot. Ang salita ng Panginoon hindi lang nandyan kapag tayo masaya or feeling down or naiinis or ano. Ang salita ng Panginoon ay applicable po for all seasons. Parang time for all seasons yan. Applicable siya para sa lahat ng mood. Galit ka, masaya ka,
malungkot, down, lahat po yan applicable. Kaya ang salita ng Panginoon ay buhay. And it has changed, and does change, and will change all of those who read it. Ang salita ng Panginoon, paano naging buhay yan? Kasi lahat po nung nagbasa ng Bible, halos lahat po nang nagbabasa ng Bible, bumabasa ng Bible at magbabasa ng Bible ay binabago po. Ito po ay na-experience natin personally. Meron po ba di ba nakakaranas na nagbasa ng salita ng Panginoon at wala nangyari. Lahat po tayo dito na-experience po lang halos natin lang. Ang ginagawa tayo ng salita ng Panginoon. Halos lahat po tayo dito naranasan mo natin yun. Pag binasa mo natin ang salita niya, merong something na pagbabago sa atin. Dahil ito po ay nag-provide ng communication link natin between us and God. Diba? Dito po tayo bumabase. Tayo po ay nananalangin at sumasagot po ang ating Panginoon through His Word sa ating devotion, mga kapatid. Kaya hindi po nagbabago kung ano ang Word of God before Christ. Meron pa din po ang Word of God after His death. Paano po ang salita niya bago siya mamatay, ganoon pa rin po yun after niya mamatay, hindi po nagbabago ang kanyang salita. It does not change like our society. Ano no yung paligid natin ngayon, society natin. Nangyayari dito ngayon, minsan po ano yung mali. Dahil sa dami ng gumagawa, nagiging ano? Tama. Wala isang example niya ni na mas bulong LGBT. Ano? So, sabi ko sa tayo pang wala naman in between, so babae at lalaki na. Pero sa dami ng nag-a-arise na pinanganak akong lalaki pero decide Barbie. So, ang nangyayari sa society natin, nagiging tama. Ayun, yung mga nag-i-stand firm, lumalaban ng tama, para ilaban yun, sila pa yung nagiging mali. Sila pa yung nagiging kontrabida sa mata ng mga kontrabida. Ganun mo, diba? So, ang society natin, ginagawang normal, even the same-sex marriage, ginagawa akong normal na. So, pag ikaw, nag-oppose ka, lumaban ka, automatic, sa mata nila, kontrabida ka. Hindi ka na bida. So, kahit sabihin mo pang ito ang sinabi ng salita ng Panginoon, sabihin na lang, nagbabago ng panahon ngayon, ito na yung normal. Diba, mag-adjust na kayo, wala nang ganyan. So, mali yung sabi pa nila, mali yung salita ng Panginoon, outdated or anything. Hindi ho nila alam na ang salita ng Panginoon, hindi ho nagbabago yan. Ang nagbabago yung tao. Diba ho? So, mali, ginagawa nilang tama, nag-a-adjust sila. Which is mali. Ang salita ng Panginoon is not like our society. It does not change. It does not blend or adjust sa mali. Hindi mo nag-a-adjust yung salita ng Panginoon sa mali. Diba? Ito ho yung salita ng Panginoon. Hindi yung Panginoon yung mag-a-adjust sa society. Hindi ho ganun. Ang banal na kasulatan ay hindi ho nagkakamali. Amen? Amen. Diba? Ito ay galing sa Panginoon, anuman ang maging pamantayan at kagustuhan ng lipunan. Kahit ano pa po yung nangyayari sa paligid, kung ano yung sinabi ng salita ng Panginoon, ito yun. Walang in between, walang babae at lalaki lang, walang balaki o anumang tawag nila. Walang same-sex marriage, babae at lalaki lang. Yan ang isang magandang halimbawa na ang salita ng Panginoon hindi nagbabago. It stands firm. Diba? Ang mali, tao ang mali, nagiging tama. Which is, salita ng Panginoon, ang mali. Hindi ho nagbabago. Hindi ho nagbabago yun. Isang magandang example pa ng mga pabago-bagong sentimento ang mga politiko ho. Before elections, panay pangako, panay ganyan. Napakaganda mga bulaklak ang sinasabi. Pero pagkakasuli na maupo, nagbabago-bago na yung mga sinasabi. Yung pinangako sa inyo, gagawin yung daan, yung kasal tapat ng bahay mo, yung lubak-lubak sa inyo, hindi ho nagagawa. Anong pakiramdam? Nakakainis. Di ba ho, nakakaasar? Kasi ang dami ng promises, naging chairman lang, yung ayudang 1,000, naging 100. So, nakakainis ho, nakakanismaya. But God's word is the same. Kung ano yung pinangako niya noon, yung pa rin yung pangako niya ngayon, at yung pa rin yung pangako niya
bukas at magpakailanman. Kasi His law and commandments does not change. Hindi ho nagbabago ang salita ng Panginoon. Kahit anong kung mangyari, kahit may eleksyon o wala, start for all seasons o hindi, ang salita ng Panginoon ay hindi po nagbabago. Amen? Amen. Ito ho, pwede ho natin panghawakan yun. Nasabi ho sa Psalms chapter 119 verse 8-9. Your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. Tingnan po, your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. Heavens. Firm. Anong ibig sabihin na salitang firm? The word of God does not take opinion of others. Hindi mo kumukuha ng opinion sa iba. Hindi mo yung kinukonsider yung opinion ng iba. Ito ho yung sinabi ng Panginoon. Ito ho yung salita niya. It stands firm. Ang ibig sabihin ng firm, having a solid or unyielding surface. Yung napakatibay nga ako at napakatatag na surface. Strongly felt and unlikely to change. Yun po ang ibig sabihin ng firm. Solid siya. Parang hindi mo siya nagbabago. Talagang ito siya, solid na solid o. Firm lang. Yun ho ang salita ng Panginoon. Napakatatag at napakatibay. Hindi po nababago ang salita ng Panginoon. Lahat ho, yun, kung sinabi ng salita ng Panginoon, solid. Wala nang pro kontra, walang mababago at hindi magbabago. Sabi po sa verse 24 na pinasa mo natin kasi sa 1 Peter, the scripture says, all people are like the grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass dies, and the flowers fall. Ano ba yung ibig sabihin? Yung mga damo nasisira, at yung mga bulak-bulak ay nakakatay. Kasi nandito yan sa mundong ibabaw. Hindi yung tulad ng salita ng Panginoon na hindi magbabago. Kung mga bagay nito ay nagbabago dahil ito po yung mga material na bagay. Nagbabago. Even the food itself, mga pagkain nagbabago. The people, yung mga tao sa paligid natin. Ngayon okay yan, bukas hindi, makalawa okay, bukas hindi. Kasi yan ay tao. Nagbabago. Even our careers, diba? Ngayon, call center ka, mali mo next month, waiter ka. Hindi natin wala ako. So, buhay ko, hindi ko po na-imagine na ako yung mag-grab. So, hindi ko natin alam, mga compression, diba? Tumis ngayon sa speaker, mali mo next month. Call center ka na. Wala ba? So, nagbabago yan. Even our biography. Ano ang ibig sabihin ng biography? Nasulat natin kung Mr. Crash. So, biography, ito po yung kwento ng buhay natin, alang buhay natin. Nagbabago yung ito, nagbabago, especially after a long period of time. Nagbabago. Time changes everything. Tama po, time changes everything. Time heals wounds, or one of my sinasabi na time is essential, time is everything, diba? Unlike this world of things, but this masterpiece, this Word of God, the Word of God does not change. Lahat po nang nabanggit natin, material things, food, people, career, priority, ano po pinasa po, pasok sa isip mo. Lahat po yan nagbabago. Pero ang salita ng Panginoon, kahit magtabing tayo mula malanday na balita, hindi ho magbabago ang salita ng Panginoon. It is firm. Solid po mga kapatid, sapagkat sa salita ng Diyos ay tunay na ating maasahan. Like yung mga bagay na yan, na nilalagay tayo sa huling sandali tayo napapaya, pero kung salita ng Panginoon, hindi ho tayo ipapaya nito. Kahit saan mo namin dalhin, kahit saan natin pipitin, hindi ho tayo ipapaya ng salita ng Panginoon. Diba? Dahil hindi mga tao, o hindi mga bagay, o hindi kahit anong institution, hindi sila. Hindi kahit anong institution, o ano pa man yan, ang ating maasahan, kundi ang salita lang ng ating Panginoon. Kahit po ang ating mga sarili, minsan magugulat ko, uy, ba't mali ako? Uy, ba't gano'n? Hindi rin natin minsan maasahan yung sarili natin. Kasi tayo ay tao lang. Diba? Tao lang.
Pero ang salita ng Panginoon, maaasahan mo natin yan sa kahit anong oras, kahit anong panahon, kahit anong season, kahit anong mood. Kaya maaasahan mo natin na sa tanto dahil hindi po ito nagbabago. Mula po unang panahon. Sabi po sa John chapter 1 verse 1. In the beginning, the Word was already there. The Word was with God, and the Word was God. Tingnan ko. In the beginning, the Word was already there. The Word was with God. The Word was God. God does not change. Amen? Sabi Diyos. The Word came from God. So in short, the Word does not change. Diba? Because the Word was God. The Word is God. Hindi ho nagbabago ang Diyos. Ang salita ng Panginoon ay galing sa Diyos. So, ang salita ng Diyos ay hindi ho nagbabago. Yun yung sinasabi ng John chapter 1 verse 1. In the beginning, nandiyan na ho ang salita niya. At hindi ho nagbago yun bago pa man letter be light. Kahit wala pang ilaw. Yun na ho yung salita niya. Wala pang Genesis 1:1. Yun na ho yun. Hindi ho nagbago yun until in the end. In short, kahit anong pa hong gawin natin, hindi natin kayang baguhin ang salita ng Diyos. At hindi ho mababago ang salita ng Diyos. At walang makakapagbago ng salita ng Diyos. Before I have this question on my mind. Ito na yung salita ng Panginoon. Paano kung bigla magbago spirit na baguhin niya? Ito na pala yung standard niya dapat. Paano kung magbago yung isip niya? Paano kung magbago yung isip niya na ganito na lang gawin niya? Lahat tayo punta sa pero bawiin na niya yung ginawa niya. Pero it occurred to me na hindi naman tao ang Diyos para gawin niya yun. Dahil ang tao lang ho, ang pabago-bago ng isip. Pero ang Panginoon, yan ang huya. Kung sinabi niya, it is absolute. So we don't have anything to worry about na baka magbago ang isip ng Diyos. Hindi po. Dahil ang salita ng Panginoon ay hindi ko magbabago. It is the same yesterday, today, and tomorrow. It cannot be changed by time. And that is the unchanging, timeless, classic Word of God. Amen po? Amen. Okay, so dapat po tayo sa ating point number 2. Sabi po sa verse 25, but the word of the Lord will live forever. And this is the word that was preached to you, preached to us. But the word of the Lord will live forever, and this is the word that was preached to you. Okay? Ang eternal, ano po ibig sabihin ng eternal? Eternal. Ito yung magpaso walang hanggan, walang katapusan. Hindi ho natatapos, kumbaga sa salita, Andy. Samgyup yung eternal, Andy. Almost everything you see in the world around us, lahat po nakikita natin sa mundong ito. Eventually, lahat po yan mamamatay. Lahat po yan pupupas. Tingnan mo yung kapatid mo, yung katabi mo. Maagnas yan at mamamatay. The grassmates, yung mga damuho, yung mga dayami, yung mga halaman, malalampag mo yan, yung mga bulaklak, mamamatay. Even yung mga bituin sa langit na pinangako mo sa iyong laban, yung bituin. Lahat mo yan, mamamatay, mawawala ang yung pinang yan. Even yung mga kalsada na bagong gawa, masisira mo yan. Yung mga nagagandahan sa sakyan, mga makina, masisira ang ibigay rin yan. Even your family, anak mo, kapatid mo, nanay mo, mamamatay yan. Yung alaga mo, hayop, mamamatay yan. Diba? Yung mga mahal natin sa buhay, mawawala at mamamatay yan. Even yung technology ginagamit natin, magiging outdated yan. Mababago yan. Ganito ho ang kalakaran sa mundong ibabaw. Lahat po ay mabubulok at mamamatay. Wala excepted. Siyempre, maliban sa mga even plastic na ho 10 taon mo, mabubulok yan eh. Pag nasa garbage lang. Di ba yung lata? Stainless, lagyan ng mga mabubulok yan eh. Ay abutin ng 20 years, mabubulok yan eh. Kasi lahat yung mabubulok. Patay ka na, pero ang salita ng Panginoon, nandiyan pa rin, buhay pa rin. Diba? Kasi ang salita ng Panginoon ay eternal.
pa sa walang hanggan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sabi ko sa Matthew chapter 25, Matthew chapter 24, verse 35. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So, heaven and earth will fade, but my word will still remain. Lahat ng bagay na mawala, pero hindi yung asalta ng Panginoon. Dahil mo ang sinabi niya, mawawala na kayong lahat sa mundong tao, pero ang salita ko ay narito pa rin. Bakit po gano'n? Bakit po? Kasi, because God has bound Himself to His Word. Nakalik po ang Diyos sa kanyang salita. And He keeps His promises, mga kapatid, kaya hindi po mawawala. Ito po ay nariyan lamang panghabang buhay. Hindi po ito mawawala. Ano po ang importansya ng never-ending God's Word? Ang salita ng Panginoon, ito po yung isa sa mga importanteng tools na meron tayo. It guides us to our daily lives. Ito po natin na kinuha yung mga desisyon na kailangan natin gawin. Ito po tayo bumabase kung ano po yung mga kailangan natin gawin sa araw-araw. It directs us kung paano po tayo mabuhay bilang Kristiyano. Napakita po dito, paano tayo dapat makitungo sa ating kapwa, sa never-ending Word of God. Ito po ay unlimited. Hindi ho tayo mabibitin dito. Imagine mo, lahat po ng bagay, never-ending. Ito po ay unlimited, mga kapatid. Never-ending guide. Parang mapa ako, di ba? Isa, kung try lang po sa maray ko ba? Tapos, hindi nyo kabisado, hindi natin kabisado. Tumitingin tayo sa mapa, Waze or maps. Tapos, bitin, o yung maps hindi updated kasi tapos na siya. Ito lang siya, o yung guide, or sumasapol, sa mga example na tumitingin tayo ng brochure, mga ikot na. Tapos, bitin na, last page na bitin. Pero ang ganda ng brochure na binabasa mo. Pero natapos na sa page 99. Sabi mo, sis, wala na bang ganito? Tingnan mo yung mapa. Ito lang ba yung mapa? Parang nakakabitin po, di ba? Kasi hanggang doon lang ho yung binasa natin. Pero yung salita ng Panginoon, only ho yan, never ending. Kahit umabot pa tayo sa page 1,567,000. Hindi ho natatapos yun. Never ending guide. Ang sarap po nun, yung binabasa kong products, hindi ho natatapos. Kung lipat ka lang ng lipat. Lumuluwang yung mata ko, hindi pa tapos to. Parang ayaw matapos. So, ganun sa mapa, dito rin. Laging updated yung map. Diba? Kahit saan tayo magpunta, alam ko, may resto dito, may kapihan doon. Kasi hindi mo siya natatapos. Ang sarap po nung ganun, Andy, diba? Parang, subscription natin sa isang membership, like Netflix or ano ba yung subscription nyo. Ang sarap po, di ba, pag unlimited, hindi na umubos, umuupo ka na lang, sa TV mo, Netflix ka agad. Or yung YouTube mo, premium agad, Spotify man. Ang sarap po, di ba, pag unlimited yung subscription? Lalo na pag walang binabayaran. So, ang sarap po, na masarap pag wala kang iintindihin. Go lang ng go. So, kasi, siya eh. Same sa word ng Panginoon, unlimited, it is eternal. Napakasarap po gamitin, napakasarap pong basahin. It is a never-ending guide. Diba? Go lang ng go, basa lang ng basa. Pero minsan ko sa mga subscription natin may limitations ko yan. Sa mga bagay nito, may limitations ko yan. Pero nakakabitin pa rin mo. Pero ang salita ko, Panginoon, wala akong limitations yan. Unlimited. Wala na ho tayong kailangan bayaran pa. Binayaran na ho ng ating Panginoon. Babasahin na lang ho natin. Nasa harap na natin. Babasahin na lang. Hindi pa natin magawa. Kasi tinatamad tayo, wala tayong time, busy tayo sa school, busy tayo sa work, pero may tayo mag-cellphone. Pero wala tayong magbasa ng salita ng Panginoon. No? Unlimited na ho yan, nasa harap po natin. Never-ending guide, di ba ho? Nasa harap po natin, ang mahirap po kasi sa atin minsan. Unli na nga, hindi pa natin pinabasa o pinapaingan. Diba? Yung salita ng Panginoon. Mas pinipili pa ho natin minsan yung payo ng kaibigan o yung payo ni Google. Bisa may mga guilty dito kahit ako guilty.
Instead na Bible muna yung buklatin ko, Google, what is how to deal with broken heart, how to deal with anger, mga ganun bagay. Okay, example na. So, may mga ganun senaryo na instead na kumonsulta mo tayo sa Bible, Google mo na agad, o tropa mo na, girl, may crush ng iba. How to live without, kung na kaya mabuhay ng wala, parang gano'n. So, instead na Bible muna lumapit, when you're down and feeling blue, pag nalilito ka, instead na sa Bible ka lumapit, sa salita ng Panginoon tayo lumapit, inuna natin yung tropa, or someone na speak natin, nag-look up doon. Wala akong masama doon, wala akong masama. Lapitan natin yung mga taong niluluk up natin. Pero mas maganda ho, kung doon muna tayo sa salita ng Panginoon. Dahil yung tao, isip natin ng advice, yung Google isip natin ng advice, natatapos ho yan. Hindi ho yan eternal. May limitations ho yan. Unlike yung salita ng Panginoon, hindi ho yan. Hindi ho yan natatapos. So instead na doon tayo pumunta, ba't hindi ho natin unahin ang salita? Pumunta sa salita ng Panginoon dahil ito po ay eternal. Wala ho itong tapusan hanggang sa dulo. Bako? Sabi po sa Isaiah chapter 40, verse 8. Isaiah 40, verse 8. The grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever. Clear na clear po. Grass and flowers, they die. Dahil po ay makamundong bagay. Ginawa ng Panginoon. Masisira at mawawala. Pero ang salita ng Panginoon ay it will endure forever and ever. So, di ba, why still choose na unahin pumunta sa mga kaibigan o unahin maghanap sa Google o saan man bago ang salita ng Panginoon? Diba? Why? Why internet muna? Why solo moment muna? Nandiyan naman ang salita ng Panginoon, hindi mo nawawala. Why choose other options? Lahat po yan, mawawala. Lahat po, nagbabago. Pero ang salita ng Panginoon ay tapat, magpakailanman. Wala naman yung sulong makakakontra doon dahil yung sinabi ng Panginoon, ang kanyang salita, never nagbago, never magbabago, at never mawawala. Yun mo yung dalawang katangian ng kanyang salita. It's powerful and useful. And it does not change. And it does not disappear. Diba? Isang maganda example ko sa gera, diba? Pag mga sundalo, kahit sa bansa ko, pag pumupunta sila sa isang gera o isang bakbakan, kuwara sa games na lang natin kung merong bakbakan dyan. Meron tayong mga weapons, may mga arsenal, may mga heavy machine gun, may basuka, may tangke. Ang una kong ginagamit, nilalabas sa tikmaan, yung pinakamabibigat na weapons, di ba ho? Sa frontliners, hindi naman hawak ng pinakdibagera. Ang nasa unang harap ng batalyon, hindi naman hawak nila, maliit na kutsilo. Ano yung nila yung kaaway? Andiyan yung, wala may bakbakan Philippines sa China. Lumabas po yung army natin, saka yung army ng China. Ang pinaka-frontline po ng Pilipinas, Balisong. Sa Pilipinas. Kasi ang gamit po ng China, ay talagang bigating tangke, bigating jets, lahat na lang ang pinakatodo nila. Ang nilalabas nila is yung pinaka-the best weapon nila. Diba? Para panakot sa mga kaaway nila. Pag-intimidate, ang nilalabas ko agad yung pinaka-the best na weaponry. All out ko agad yun. Same mo sa atin. Let's not resort to the Word of God as the last thing na lalapit natin o pag wala na. Ito po Word of God, ito yung pinaka-powerful weapon natin sa araw-araw. Ito ho yun. So, bakit po tayo maglalas ng sword sa salita ng Panginoon? Unahin natin ang salita ng Panginoon. Ito po hindi nagbabago at hindi nawawala. Because this is the Word of God. Powerful and useful. So, ayan po ang salita ng Panginoon. Tandaan po natin. Ako po meron po ako na rap, acronym. R-A-P. R-A-P. Rap lang ng rap. Sabi ko, read, apply, pray. Rap. Read, apply, pray. Then repeat. Rap lang mo ng rap. Araw-araw, ano ng rap. Read, apply, and
Repeat. Read, apply, pray, repeat. Rap lang mo ng rap dahil ang salita ng Panginoon, this is powerful, useful and powerful. Hindi po ito nawawala at hindi po ito magbabago. Ating pinagdaan, yan po ang salita ng Panginoon. Sige po tayo po manalangin sa bawat ito. Ang Diyos, salamat na po sa iyong mensahe. Ngayong umaga, ang tinatawag Diyos. Salamat po sa pagpapaintindi sa amin na inyong salita. Tunay na po ng pamilihan at nagamit-gamit sa araw-araw. At ito po ay hindi nawawala at hindi magbabago. Salamat po, Panginoon, at amin po naaasahan ng inyong salita. Sa anumang oras, anumang panahon, ito po ay hindi nawawala. Amin po nalapitan, bigyan po lakas po Diyos at motivation para na po ay pakinggan sa araw-araw at ito po ay basahin namin sa araw-araw. Pagkat Panginoon, hindi po namin tayo mabuhay kung wala ka at wala kang salita. Lord, help us to be, apply, and pray araw-araw para ito sa aming mga Diyos. So naman po, ang madakila at ang natin sa mga ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone. Good morning. Dagdag lang natin, tandaan natin bakit ba powerful ang salita ng ating Panginoon? Kung familiar tayo sa terminologies ng passive at massive. Okay? Most likely, when we say passive, kapag sa sound speaker, it's more on, ito yung magbubuga parati. Pag massive naman,